Morning, good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 18, December 13, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may sa may Bonifacio Street, San Dionisio, Paranaque. At dadalhin po natin yan sa may Jollibee Niyog, Aguinaldo Highway, Lalaan, Silang Cavite. Silang Cavite, bakit ang mura? Bakit ang mura yung Silang Cavite ito? Ano ba yan? Ano nangyayari? Ano po bang mga mapapayo nyo rin po? Pag again, crowded yung area, mag-mask. Alam mo dati lilinaw nito na baka pare, hindi naman tayo required maghawak kamay. During COVID nga, di ba, parang sinabi nila, wag na maghawak kamay. I think na magandang payo pa rin yun. Wag na maghawak kamay dahil nakaka-transmit din yun ng mga virus. Pag ngayon naman pasundok, syempre, kapag welcome sa Pasko at sa bagong taon, may mga prutas na sinasabing paswerte. Alin ba dito ang paswerte lalo sa ating immune system? Makakatulong kung di kayo siguro ng resistensya at ng vitamins ito. Vitamin C, pwedeng makuha yan sa maraming, kasi fruits in general, medyo yan. So, fruit and vegetable. So, kung marami kang kainin na prutas, mas maganda yun para sa iyo. Of course, you have yung mga orange, yung guava, very high yan in vitamin. Pero, pwede ka rin mag-multivitamins yung tablet form kasi madalas, kahit kumain tayo ng malusog, hindi pa rin natin nabubuo yung requirement natin for vitamins. So, kaya multivitamins, nakakatulong din yun. Opo. And syempre, meron din pong mga magsusuot ng mga, wala na kayong mga paputok, no? Pinagbawal na po, diba? So, pero meron pa rin mga, ano pa rin ang mga firecrackers at fireworks. Yung mga asthma rin po, no? Lalo pag, pag midnight na ng Pasko at ng New Year, paano naman po yung mga respiratory conditions tulad po ng asthma? Malaki ang chance na ma-trigger ang asthma attack, no? Pag na-expose sa madaming usok. Usually kasi, yung mga pasyente namin, mga pulmonologists, na naka-maintenance na for asthma, yung mga inhaler nila na may steroid, less ang chance nila magkaroon ng attack because nag-trigger yung usok. Ngunit, pag maintenance sa gamot, tapos very sensitive yung mga daan ng hangin, mas maganda talaga, huwag kang magpa-expose. Kung maaari, kung pwede, kung gawin sa loob ng bahay. Ito paano ba? Tapos pag ilaw ka na lang. Turn left onto James Rizal Street. Tapos yan, pag nag-trigger ng asthma attack, maaaring pag-uwilan ka ng buhay. Kaya mas kailangan ma-replace. Better be safe than sorry. At Yes. mag-enjoy pa rin po ng Pasko at ng New Year. Opo. At pag-enjoy pa rin po ng Pasko at ng New Year, ano po yung mga pwede natin gawin para
Okay, dahil po sa mga nangyayari sa mga bata lalo, no, kapag malamig po yung panahon at syempre may mga kabayan tayong medyo afford mag-travel sa mga may snow at malamlamig na lugar, no, nagkakaroon po ng balingoy-ngoy yung nosebleed. Di ba usually sa tag-araw nangyayari yun? Ano po nangyayari doon? Bakit meron din mga nagkaroon ng balingoy-ngoy kapag malamig po ang panahon? Naapektuhan yung madami tayong mga blood vessels sa loob ng ito. So whether mainit na mainit or very malamig, nagkakaroon ng irritation sa ilong, kaya pwedeng magkaroon ng nosebleed. Kaya pag malamig yung klima, dun sa mga country na sa mga bansa na may snow, may winter, nag-wear sila ng mga mufflers, yung mga ganon, para hindi masyadong malamigan ang ilong. Dahil pag na-irritate yan, pwedeng magdugo. Ayun. So, yung mga nanay po na mga magbabakasyon ngayon, no, reminder po ni Doc ngayon na pati ilong ng mga anak ay at ng mga adult Doc, no, ay protektahan para maiwasan yung balingoy. Siguro Doc, panghuli na lang po, ano po ang general na advice sa ating mga kababayan para magprotektahan ng ating kalusugan laban sa respiratory diseases ngayon po holiday. Okay. Anytime naman ng taon mo, talagang madaming nagkakaroon ng respiratory diseases, yung mga viral illness, mga influenza-like illness. Pero mas lumalala, or mas dumadami yung kaso. Napapansin namin tuwing taglamig. Ito ay dahil mas madalas na sa loob ng bahay, magsasama-sama sa loob ng bahay, sa doon na meron respiratory illness, madali itong kumalat sa iba. So, ito ang mga magandang payo para sa lahat sa atin. Kahit malusog ka, pag malusog ka, mag-a-attend ka ng gathering, mag-wear ng mask. Pag ikaw ay may sakit, lalo na yung may sakit na parang bumababa ang resistensya dahil tayo disease, mga cancer, mas maganda huwag munang sumama sa mga big gatherings. Pero kung hindi mo maiwasan, talagang nalulungkot ka at mamimiss mo yung gathering ninyo, mag-mask ka, don't touch yung nose, and pag may nakita kang umuubo, so lumayo ka na. Tapos gentle reminder, cough etiquette, very, very important. Thank you so much for your time this afternoon, Doc Michi Natividad po. Merry Christmas in advance po and Happy New Year din po. Same to you, Sir Ariel. Thank you for having me, and Merry Christmas to everybody. Ayan po si Dr. Pichi Natividad, isa pong pulmonologist at associate professor po sa University of Santo Tomas. Yung kanyang mga paalala, no, parang nung panahon lang din po nung COVID, i-follow lang natin yun. Siyempre ngayong mga Pasko, mas maraming gatherings, di ba? Kung Christmas parties man yan, barkada, mga family gatherings, di ba? So medyo crowded yung mga spaces at even sa ating mga trends, sa mga MRT, LRT at dahil na po matraffic, pati po yung ating oras sa loob ng mga jeepney at ang public utility vehicle, pati po yung ano pa ba, yun nga, simpang gabi, di ba? Marami pong gatherings na maraming tao, so crowded. So, a general advice ni Dr. Pichi ay yun nga po, mag-mask kahit healthy tayo, no? Kasi hindi mo rin alam kung meron ka din mga mababa na yung inyong immune system. Mas maiging healthy na yung magkasalubong ng Pasko at ng bagong taon. At yung pag-alala rin po siguro I think sa ating mga vulnerable members ng family, kung marami tayo sa pamilya, diba, hindi na naman tayo puro malulusog na adult. Kung minsan meron ding mga may kompromiso sa kanilang health, tulad po ng mga senior citizens. O baka may kasama tayo sa bahay na PWD or buntis at mga bata. So, yun po ang kanyang payo at sana po ay malusog natin sa lubungin ang Pasko at ang bagong taon. Siyempre, bukod sa ating kalusugan, no, siyempre, separate pa yung usapan kasi pinag-usapan natin ay yung tungkol sa respiratory illnesses. Nagawa rin tayo ng isang pang episode kasi siyempre, yung mga pagkain, ngayong Pasko at bagong taon, Diyos ko, mamantika, mataba, maalat, matamis. So, tinatawag yung DOH ng 4M, di ba? Dapat daw pong iwasan. Ako nakakatakam pa naman. At ngayon lang usually yung mga Pasko at bagong taon. Sikit. Head west on P. Danvin Street, then in 30 meters. In 20 meters, turn left
south on Andres Bonifacio Street, then in 100 meters, you will arrive at your destination. Head west on P. Danvers Street, then in Hello po. Hello. into right Post Lane, then in 100 meters. Into right Post Lane, then in 100 meters, make a slight right at the traffic light. Huwag ka na pumasok ng Jollibee ah. Sa tapat na lang po. Ito lang sa right side. Continue straight at the first traffic light. Then, in 400 meters, turn left. Sa may footbridge. Pakaliwa dito. Hindi na. Hindi Sa- na. hindi na. Dyan sa may footbridge. Dito ka lang sa kanan na lang. Sige, sige. Yung book na ng tawid. Sila dyan yung Diyan narabas dito ano? Oo. Kasi parang hindi na natin pag Drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is John pa rin, The Filipino Channel, ang In inyong 10 pong meters, turn left, then turn Paalam left. po.